Okay, mapagpalang araw sa lahat. I-share ko lang sa inyo tong nag-trending natin na video ng 3D na spider. Nagpapasalamat din po ako sa mga sponsors ko. Isa na po rito yung Emalia cartridge. Thank you very much. Bali, kakatapos lang natin magsukat ng size nung gagawin natin. Tapos inedit muna natin. Tapos ngayon, ikot-ikot muna tayo habang naantay natin yung print ng stencil natin. So yan, napaka-importante. Linisan muna natin yung part na paglalagyan natin ng stencil para matanggal yung mga dead skin. At saka syempre para malinis din yung paglalapatan natin ng stencil bago natin tatuan. Pag malinis na, pwede na natin lagyan ng solution para idikit natin yung stencil natin. Kaya kung mapapansin nyo, medyo ginupit-gupit ko yung gilid-gilid ng papel na nakalagay yung stencil natin para hindi natin mapuwersa yung pagkakalapat ng stencil. Kasi malaking posibilidad na kumalat yung pagkakalapat natin dahil napepersa yung bawat gilid o yung gitna kasi hindi naman flat yung leeg para mailapat natin siya ng maayos na maayos. So kailangan natin gupitan minsan para mailapat na maayos. Bali, gumamit ako dito ng dalawang large ink cup, yung isa black, yung isa wash. 5 drops lang po yung ginamit ko doon sa wash na yon. Tapos meron tayong tatlong small cup. Ang kulay naman nun ay brown, red at saka white. So mamaya magmimix ako ng brown at saka ng wash. Yun yung gagawin kong shadow dito sa gagawin nating spider. So sa mga size ng needle na ginamit natin, gumamit tayo ng 5RL. Tapos itong ginagamit ko ngayon na pang shade 9 Magnum. Ito naman yung sa mga galamay, 11RS yung ginamit ko dyan. Para lang ako naglilinya, pero round shader yung ginagamit ko. Shader siya, para ako naglilinya, pero mabagal lang yung hagod. Tapos medyo mataas yung bolts para maganda yung pasok ng ink sa loob ng balat. Isa nga pala sa mga diskarte kapag gumagawa ka sa bandang uluhan, kailangan doon ka rin nakapwesto sa may ulo. Halimbawa, tinatatuan mo part ng leeg o likod ng tenga, sa mga muka. Yan, dapat po nandun tayo sa may uluhan din nakapwesto para hindi po tayo mahirapang humagod o dumukot ng mga kailangan nating linyahan tsaka shadingan. Kasi pagka doon ka sa may harapan niya din pumwesto, mas mahirap po, mas nakakapagod, nakakangawit. Isa po talagang pinakamadaling paraan para makapagtato sa ibabaw na part, pumwesto ka sa may ulunan habang nakahiga siya. Ito naman yung sinasabi ko kanina gagawin natin shadow dito. Nagmix tayo ng brown at saka ng wash na 5 drops. Yun po yung gagawin nating shadow. Kadalasan po talaga pag gumagawa ako ng mga shadow, nilalagyan ko ng brown. Mas okay para sa akin yung may brown. Kasi pag nag-healed siya, hindi lang siya nagiging kulay gray yung kulay. Kumbaga meron tayong touch ng brown. Kaya kahit healed na, mukha pa rin siyang realistic talaga. Dahil nadadaya ng kulay na brown na parang mamula-mula pa rin yung kulay niya kahit magaling na. Tapos ang ginamit kong needle doon, 11RS sa shadow. Pwede rin po kayong gumamit ng Magnum doon. Nasa sa inyo po kung saan kayo mas madadali ang gumawa. Kung Magnum ba o round shader yung gagamitin nyo doon sa pag-shade ng shadow. So dito, ito na yung red na ginamit natin. Magnum naman po yung ginamit ko dyan, 9 Magnum. Pwede rin po round shader kasi maliit lang naman tong pyesa na to. So madali lang naman siyang i-shade. Kahit ano po yung gamitin nyo, pwedeng Magnum, pwedeng round shader, tapos 5RL para dun sa highlight. Yung mga reflection ba, nung tama ng ilaw, yun lang yung kailangan natin putian. Diskarte na lang natin kung paano natin gagawin. Magtira lang tayo ng mga space dun sa galamay. Tapos yung alam natin na pwede nating lagyan ng reflection dun sa likod ng gagamba o kaya sa may ulo niya. Basta diskarte nyo na lang kung paano nyo pa lalabasin yung mga highlight. So ito na yung finished product ng ating 3D spider. Sana may na-share ako sa inyong konting kaalaman sa paggawa nito. Kung meron po kayong gustong talakayan, pwede nyo pong i-comment sa baba at susubukan natin magawa ng video yan. Ako po si Nadziel Arpe na nag-iiwan sa inyo na isang mapagpalang araw. Peace out!